Isang buwan na nga po ang nakakalipas mula nang magbukas ang free agency at trade market. Marami ng teams ang nakabuo na ng kanilang lineup at rotation para next season. Karamihan, literal na lumakas at nag-improve sa pagkuha ng mga bagong player. At una sa mga teams na nagpalakas ng lineup dito ay ang Los Angeles Clippers na sobrang naging busy sa free agency matapos nilang makuha ang majority sa malalaking pangalan kagaya ni Brook Lopez, Chris Paul, Bradley Beal at si John Collins na pinaniniwala ang makakatulong kina Kawhi Leonard, James Harden, Ivica Zubac, Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Nicolas Batum at si Derrick Jones Jr. Bukod sa Clippers, meron pa Dallas Mavericks matapos nilang ma-draft si Cooper Flagg at makuha sa free agency si D'Angelo Russell na siyang magiging solusyon sa naging problema ng team. Dahil sa kanila, magkakaroon ng Mavericks ng isang reliable scorer at playmaker na tutulong sa lineup na binubuo ni Klay Thompson, Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively II, PJ Washington, Caleb Martin, Jaden Hardy, Najee Marshall, Max Christie at si Dwight Powell. Nag-improve rin naman ang pangatlong team, ang Milwaukee Bucks, gayong kahit man natanggal sa lineup si Damian Lillard, Brook Lopez, nakuha rin naman nila sa free agency si Miles Turner at Cole Anthony na mas malaki ang maitutulong sa mga players na sina Gary Trent Jr., Bobby Portis, Gary Harris, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo at si Michael Porter Jr. Legit rin naman ngang nagpalakas ang lineup ngayong off-season ng Denver Nuggets, gayong hindi kagaya last year, mas nagkaroon sila ngayon ng reliable scorer at defender sa kanilang second unit matapos nilang mapapirma at makuha ang bagong player na si Cam Johnson sa isang trade sa Brooklyn Nets, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. at higit sa lahat ang backup center na si Jonas Valanciunas na magkakaroon ng huge impact kasama sina Jamal Murray, Christian Brown, Aaron Gordon, Nikola Jokic, Julian Strawther at si Peyton Watson. Bagamat naging limitado rin naman ang panglimang team na New York Knicks na malaki rin naman ang impact sa nakuha nilang player na si Jordan Clarkson sa buyout market dahil literal hindi nila magiging problema next season ang bench scoring. Gayong meron silang susuporta kina Jalen Bronson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby at si Mitchell Robinson. Pang-anim naman ay ang Houston Rockets matapos nilang makuha si Kevin Durant sa isang trade at mapapirma ang ilan sa malalaking role player katulad ni Clint Capela, Dorian Finney-Smith at si Josh Okogie. Kaya hindi katulad last season, mas may makakatulong ngayon sa scoring at depensa ang batang player, lalo na sina Alperen Sengun, Amen Thompson, Fred VanVleet, Tari Eason, Jabari Smith, Aaron Holiday at syempre sina Steven Adams at Jeff Green. Hindi rin naman dito nagpapahuli ang pang-pito, Atlanta Hawks, sa pagkuha nila kay Kristaps Porzingis at ang pag-sign sa mga ilang mga magagaling na role player kagaya ni na Luke Kennard at si Nickeil Alexander Walker. Kaya inaasahan malaki ang may tutulong nito sa shooting at depensa kina Trae Young, Zachary Risache, Dyson Daniels, Jalen Johnson at si Onyeka Okongwu. At syempre, ang pangwalo naman, ang Los Angeles Lakers na tuluyan ang nasolusyonan ng problema sa shooting, depensa, rebounding sa ilalim kasunod ng pagkuha kina DeAndre Ayton, Marcus Smart at si Jake LaRavia na siyang makakasama ni LeBron, Luka, Rui Hayes, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Dalton Keunig, Bronny James at si Gabe Vincent. At kung meron man nga pong mga teams na naging successful sa pagkuha at pagpapa-improve ng lineup, meron rin naman nga mga teams na minalas ngayong off-season, which is eto ang Golden State Warriors na hanggang ngayon wala pa ring nagagawang move dahil kay Jonathan Kuminga. Kaya hindi na nakakagulat bakit pinagtatawanan sila ngayon ng mga fans sa social media. Sa palagay nyo, sino nga bang nanalo ngayong off-season?